Matapos ang biglaang pagdating ni Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Kongreso ng Committee on Good Government and Public Accountability, kung saan tila binasag ang script ng ilang mambabatas at sagip party list Representative Rodante Marcoleta harap-harapang nagsalita at tila pinangaralan ng kapwa nito mambabatas at binanatan ng katanungan ang COA, kung saan tila napaamin ito sa harap mismo ng ilang mambabatas na di umano'y pilit kumikwestiyon sa confidential fund ng Office of the Vice President. Bakit nga raw pinag-iinitan ang opisina ng Vice Presidente? Ito yung alam nila na galing sa opisina ng Pangulong si Bongbong Marcos ang nasabing 125 million confidential fund na inaprubahan rin naman ng Department of Budget and Management. Marami na mga ahensya ng gobyerno ang nabigyan ng confidential fund, pero bakit ang Office of the Vice President lang nakatuon ang lahat ng mga mambabatas? Ito ang naging tanong ng ilan sa ating mga kababayan matapos ang walang katapusang pagdinig ng Kongreso sa Office of the Vice President patungkol sa confidential fund at sa nangyaring pagdinig kung saan nabigyan ng pagkakataon na makapagtanong ang sagip party list Representative Congressman Rodante Marcoleta, kung saan tila binanatan ng katanungan ang ahensya ng COA dahil gusto lamang nitong mabigyan linaw ang isip ng taong bayan kung ano ang totoong nangyayari ngayon sa loob ng Kongreso, na kung saan tila hindi na nasusunod ang tamang pagpapatupad ng kanilang mga tungkulin bilang mga mambabata at tila naaabuso na rin ang kanilang sinumpang tungkulin. Bago po ako magpatuloy, ay gusto ko munang itala on record na hindi ko po binibigyan ng hatol. I am not judging what the Committee on Good Government has done so far in relation to the documents that you furnished this office. Ang sinasabi ko lamang po, kanina po sa unang pagtatanong ko sa inyo, ang sabi po ninyo, there is no other office or agency of government na binigyan po o inallocate ng ating saligang batas para kopyahin ang ginagawa ninyo. Wala na po, kayo lang. Hindi po ba niyo naisip na ang inyo pong gawain, ang inyo pong gagamitin sa inyong pag-audit ay nagamit po ng local government at hindi nyo man lang ipinaliwanag? Sana, kanina pa po na tinatanong ko, bago pa po ninyo ibigay, pinagbigyan nyo sana yung sulat po ng attorney sapagkat nasa inyo na po ang pag-uusisa ng pag-audit. Masasakripisyo po, masasapubliko po ang gagawin ninyo kung sakasakali. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Ang audit po ay exclusive sa Commission on Audit. Pero since ang Congress po ang may hawak sa yung pera po ng yung power of the purse po, I think we do recognize yung Congress oversight over that power, and similar to sub judice po, hindi po nababind ang Congress pagdating po sa power ng Congress na yun po. Mr. I think Chair, hindi gusto ko naman po pong- audit ang gusto nilang gawin, which is yung audit po ang sa amin. So, Mr. Chair, gusto ko pong malaman sa sagot ng ating representative ng COA. Opinion mo ba yan o yan ay kinuha mo sa pinakamataas na opisyal ng COA sapagkat hindi ikaw ang magbibigay ng katwiran doon sa kung ano yung power of the purse at kung ano ang significance nung subpoena na tinanggap ninyo? Ito ba ay pinag-usapan ninyo, tinrefer mo sa commission proper? somehow na-discuss. Ano po? Somehow po na-discuss. What do you Although mean ang- somehow? Kasi po importante yun eh. Alam po ninyo na magkakaroon po ng tension between your mandate and the objective of the Good Government Committee. Iba po yung trajectory nila, iba po yung sa inyo, audit. But you will be using, the committee will be using the same documents. The committee will be using those yardstick that you must be using in your own audit. Sa makatwid po, masasakripisyo po. Halimbawa po, Mr. Chair, noong umpisahan po ng Good Government Committee, yung pag-uusisa po nitong bagay na pinag-uusapan natin,
Necessarily, ang gawain po ninyo na interrupt, tama? Yes po. Huminto kayo. Hinihintay ba ninyo kung anong magiging outcome po ng pag-uusisa at pag-iimbestiga ng good government? Paano pong hinihintay po, Mr. Eh, Chair? na-interrupt kayo eh. Sa mga tweet, ang gawain po ninyo ay nabalam. Nabinbin kayo. It continues naman pa rin po kahit na may mga Kasasabi mo lang kanina, na-interrupt eh. Ngayon, continuous. itong sa OVP po, pero sa other audit, Ito po sinasabi natin, itong pinag-uusapan, the subject matter of the law of this Good Government Committee. Necessarily, ang trabaho po ninyo in relation to the issuance of that audit observation memo was interrupted. Tama po, Madam. opo, but yung sa other liquidations naman po ng other offices, continues pa rin naman po. Or sa other, yung sa katulad nung pong sa 2023 na audit, nireceive naman pa rin po namin yung mga compliance po nila. Madam, dito po sa binasa kong provision kanina, Mr. Chair, kayo po ang may karapatang gumawa ng isang comprehensive program kung paano isasakatuparan ang pag-audit sang ayon po sa pamantayan ng ating saligang batas. It cannot be delegated to any other agency. Nag-usap na tayo kanina. Yes po. What has been delegated can no longer be delegated. Yes. That is a principle of law. Yes po. Sa mga abogado pong nandito, alam po nila yun eh. Potestas delegata, non delegare potest. Nagkakaintindihan po tayo. Yes po. So effectively, you delegated the idea, the work that you have been doing in the first. Ano ngayon, hindi po ba na-compromise yung independence ng Commission on Audit? You have to remember, the COA is an independent constitutional body. Yes, Mr. Chair. I believe there is no compromise naman Yun po, ang palagay mo. since yung audit procedures still belong with the Commission on Audit. Yun ang palagay mo. You're talking of procedures, pero compromise nga yung mga dokumentong gagamitin ninyo. Eh. Kasi binigay mo nga, sabi ko nga sa'yo, walang kasalanan ang committee ito sapagkat binigay mo without advising them. Sana man lang, sumulat ka man lang, and then the committee, malay mo, they have weighed their options. Baka sakaling hindi ganito nangyari. In this particular case, narinig mo kanina nagsalita ang aming speaker. Sabi niya, let us strengthen the institution that uphold our democracy. Pero po doon sa ginawa po ninyo, did you strengthen the foundation and the independence, the authority of the COA as enshrined in the Constitution? Mr. Chair, dun po sa compliance po namin, we emphasized on the confidentiality of the information. So kami din po, hindi rin po namin in-expect that it would be released. Seems this is always public. Ikaw naman. How can you say na hindi mo alam? Sa inyo po kasi confidential. Iba po yung modality nyo because this is audit. Pero once na binigay mo dito, the House of Representatives and all the committees will conduct and undertake meetings publicly. Wala po kami private meetings. So pag sinabi mong hindi na compromise, opinion mo yun eh. Opinion mo. You are not in a position to tell us na hindi na compromise. Only time will tell. Siguro po dapat pinaalam po ninyo. The fact that you did not even, dapat sa The go signal was from the chairperson. And so, ang napag-usapan you are saying po that the commission is, proper, who gives the go signal? The chairman of the COA? sa being the head of the ICFAO po, siya yung head po ng ICFAO. No, I am asking the head of the institution The itself. head of the institution po, the head of COA po is the CP, but the head of ICFAO, the office, is the chairperson po. So alam po ng COA head ito. Yes, Mr. Chair. Alam niya, sigurado ka? Yes, Mr. Chair. The commissioners, alam nila. Yes, Mr. Chair. Okay. Narinig po ninyo yung bahagi ng mga interpellation ng mga kasama ko kanina. Most of it siguro, meron po kayong natatandaan.
most particularly the interpellation of Congresswoman Luistro. Noon pong tinatanong niya yung certain La Chica was guilty of usurpation Acosta. of authority. La Chica ba yun? Acosta po. Acosta, sorry. Na sinabi niya, according to her, Acosta is even guilty of usurpation of authority of official functions. Narinig po niyo yun? Yes Kasi po, maaaring nakuha niya yung gawain na yun, allegedly, na hindi naman pala dapat na sa kanya yun. Noon pong hindi nyo inadvisean ang Committee on Good Government, technically, part of your mission, part of your mandate on authority was usurped. Sila na po yung nagtatanong eh. Ang ginagamit po nila, yung mga dokumento, yung mga reports, and the papers na sa saligang batas, ang sinasabi, kayo po ang dapat mag-examine, kayo po ang dapat mag-audit, nobody else. So in a way, part of your function was usurped, technically. Tama po. Tama po, Mr. Chair, pero it does not Hindi, mean tama po. po. Tama po, Pero, it does not mean po na we will just take it hook, line, and sinker. We will still audit based on what our standards are. I-conduct pa rin po namin yung audit na based sa amin po. palagay natin. Paano kung hindi pareho ang outcome nyo? Paano hindi pareho ang conclusion nyo? What happens? I think we will stand by yung audit po ng COA. O ibig mo sabihin, yung outcome ng aking mga colleagues ay mali. Ang sinasabi ko kasi pwedeng hindi kayo magtugma eh. Because your procedure is different. The manner of questioning probably is not even personal. Passive ang sa inyo, active sila. Yes, Mr. Chair. On that part, we will still use our expertise Kaya nga, on our You will audit. still rely on your expertise because you are the expert. Kayo ang nakakalam ng comprehensive program and plan. Kayo ang expert sa inyong mga fields. And the members of this committee, hindi sila expert. Yan ang ibig mo sabihin. Yes, Mr. Chair. Kayo ang expert, sila hindi expert. Tama? Kaya pwedeng Iba naman po ang sa Kaya nga yun ang Congress, sinasabi ko Mr. sa iyo Chair. Magkakaroon sigurado kayo ng pagkakaiba ng resulta. What happens then? What will happen to the integrity of the Commission on Audit? Sir, eventually, if ever man na mapunta po ito sa CP and then mapunta sa courts, even the courts can reverse COA po. Ang iniiwasan po kasi natin ay yung magkaiba po ng outcome. Pareho po yung ginamit. Ang mga papeles, ang mga report, lahat po ng dokumentong nakita namin inisa-isa at binusisi ng mga kasama ko are the same. Pero mag-iiba po kayo ng outcome. Mr. Chair, I believe ang outcome po from Congress is legislation, while ang sa amin po is yung result of audit po. Indicated your authority by giving to this committee the very basis of your audit because they were made public. No, Mr. Chair. Why do you think that you're answering? Pero pinamigay po ninyo part of your function. That is the point. I believe that the function of the Congress Do not here say, I believe. is as We are oversight. after facts here. We are not after what you believe and we're not after your opinion. Ang pinag-uusapan natin are factual issues. Okay? Sabi mo kanina, sumagot ka kanina, no other offices, no other agencies ang nakakagawa ng function. It's only exclusive to COA. The audit function, Mr. Chair. We just simply recognize the authority of the Congress. In simply recognizing the authority of Congress, you have wittingly or unwittingly surrendered part of your mandate because you expose the confidentiality of those documents which should have been preserved per your own rules and regulations. Am I correct? No, Mr. Chair, we have not surrendered our mandate. How do you know that you have not surrendered? How do you know? Are you in a position to even assess the impact of your action? It is still the COA that is performing the audit. The Congress is doing a different thing. They're not auditing the funds. What are they doing? Legislating. What? Legislating po. I believe we
we are all here because You've this been hearing sitting is here for in several aid- hours. Did is in aid for you know the kind legislation. of legislation that are supposed to be coming up? Meron ba silang sinabi sa'yo na meron na kaming legislation in mind? Meron bang lumitaw? Kanina pa tayo rito. Ako, alas 10 ng umaga, nandito ako. Did you have an idea as to what legislation are coming up? For example, For example, meron bang legislation na baka sakaling nagle-legislate sila, later natuturuan kayo kung paano ang pag-audit? no po, for example, yung SAGA as a budget on confidential funds. That will become subject of future legislation. Why are you the one articulating that? You are not a member of Congress. Yan ang That sinasabi is ko why- kanina pa eh. That is why Kanina nga ko po, pa sinasabi, what you are saying, opinion mo eh. that is I why am po trying to I- emphasize to you kung ano yung impact. That is Nung- why Baka mapagalitan ka ng chair. Ang pinag-uusapan natin dito, seryosong bagay. Uulitin ko sa'yo, the mandate to audit, the mandate to examine, the authority belongs only to COA. While the terminology is different, pero the basis of your audit and the basis of the investigation of this committee are one and the same. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Did you not compromise the integrity and the independence of COA by doing so? Do not make your own opinion. I will probably accept an answer na siguro balikan mo yung commission kung tama yung ginawa ninyo.